Hayaan mo akong magbigay sa iyo ng ilang bagay na hindi kailanman napagtanto ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa huli na ang lahat. Hindi ito tungkol sa mga bulaklak, hindi sa mga magarbong hapunan, kahit na sa mga salitang puno ng damdamin na sa tingin mo ay magpapakilig sa kanya. Ang tunay na nakakaakit sa isang babae ay kung paano mo siya tinitingnan. Ang paraan kung paano ang iyong presensya ay nagpaparamdam sa kanya na siya ang tunay na siya, higit pa sa inaakala niya. At kapag nagbigay ka ng papuri na hindi humihingi ng kanyang pagpapatunay, ngunit sumasalamin sa kanyang mas malalim na kakanyahan, iyon ay hindi laro. Iyon ay kapangyarihan. Ngayon, bibigyan kita ng 8 papuri na hindi lamang nakakapukaw ng damdamin. Sila ay nagpapagising. Sila ay lumalampas sa ingay at humahaplos sa isang tahimik na bahagi sa kanya na hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Kung ikaw ang tipo ng lalaki na tapos na sa mababaw na usapan at handa nang magkonekta sa pamamagitan ng kalinawan, kumpiyansa at presensya, ikaw ay nasa tamang lugar. Bago tayo magsimula, kung ang ganitong uri ng matatag na karunungan ng kalalakihan ay nagsasalita sa iyo, mag-subscribe na ngayon at isaalang-alang ang pagsali bilang miyembro. Malalim ang pinag-uusapan natin dito. Palagi nating ginagawa at palagi nating gagawin. Ngayon, pag-usapan natin ang mga salitang hindi lamang humanga sa kanya, kundi hinintay siya sa tamang paraan. Una, nakikita mo ang mga bagay sa paraang hindi nakikita ng karamihan. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay na hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Yung perception ay pangakit. Kapag narinig ng isang babae na nakikita mo ang mga bagay sa paraang hindi nakikita ng karamihan, ito ay tumatama sa kanya tulad ng isang kidlat. Bakit? Dahil bigla kang hindi na isa lamang sa karamihan na nagsisikap na humanga sa kanya gamit ang mga makintab na salita o walang laman na alindog. Ikaw ang lalaking napapansin ang hindi napapansin. Ikaw ay lumalampas sa mababaw na ingay at direktang nakakaugnay sa kanyang karanasan sa mundo. Ang ganitong uri ng papuri ay hindi nagmumula sa pagsuyo. Ito ay nagmumula sa lalim. Sinasabi nito sa kanya, nakikita ko ang mga layer na itinayo mo para mabuhay at kinikilala ko kung ano ang nasa ilalim nito. At ang pagkilalang iyon, ang kakayahang sumalamin sa komplikadong kalikasan ng isang tao nang hindi sinusubukang angkinin ito ay bihira, edodai magnetiko. Karamihan sa mga tao, lalo na sa mundo ngayon na puno ng distraksyon, ay dumadausdos lamang sa ibabaw. Kami ay nag-scroll, nag-swipe, tumatango at nagpapatuloy. Ngunit kapag tiningnan mo ang isang babae at sinabi, nakikita mo ang mga bagay ng iba, ikaw ay nag-uugnay ng mga punto na hindi pinapansin ng iba. Napapansin mo ang enerhiyang hindi nakikita ng karamihan, ang naririnig niya ay hindi ka invisible. At iyon ay makapangyarihan dahil sa kaibuturan, ang hinintay ng lahat, kahit ang pinakakumpiyansang mga babae ay ang makita. Tunay na makita. Ngunit narito ang twist. Hindi mo ito sinasabi para lamang manalo sa kanya. Sinasabi mo ito dahil totoo ito. Dahil ikaw ang tipo ng lalaki na napapansin ang mga pattern, na nakikita ang mga nuance, na nakikinig kapag ang karamihan ay naghihintay lamang ng kanilang pagkakataon na magsalita. At kapag ang katotohanan iyon ay lumabas sa iyong bibig, hindi ito lamang nakakasuyo, ito ay umaalingaw-ngaw. Ang ganitong uri ng papuri ay hindi nangunguna sa pagpapatunay. Ito ay nangunguna sa pananaw. At yun ang nagpapabukod tangi dito. Yun ang nagpapabukod tangi sa iyo. Kapag naramdaman niya iyon mula sa iyo, siya ay lumalapit hindi dahil gusto niya ang iyong pag-apruba, kundi dahil naiintriga siya kung ano pa ang mapapansin mo, kung ano pa ang makikita mo. Pag-isipan ito, ang atraksyon ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kimika. Ito ay tungkol sa pagiging naiintindihan. Kapag ginawa mong pakiramdam ng isang tao na hindi siya baliw sa nakikita niya, kapag pinatunayan mo ang kanyang panloob na mundo nang hindi sinusubukang angkinin ito, iyon ay isang bihirang uri ng intimasya. At iyon ay nagbibigay ng binhi, isang tahimik na binhi,
Isang binhi na lumalaki sa bawat pagkakataon na magpapakita ka matatag, mulat at hindi natitinag. Ngunit narito ang pagkakamali ng karamihan sa mga lalaki. Naririnig nila ang ideyang ito at sinusubukan nilang gamitin ito bilang sandata. Sinasabi nila ang mga salita nang hindi nabubuhay ang katotohanan sa likod nito. Pinupuri nila ang kanyang isipan ngunit nakatitig sa kanyang katawan. Tumango sila na parang naiintindihan nila, ngunit ito ay puro palabas. At maniwala ka sa akin, alam niya ang pagkakaiba. Kaya kung sasabihin mo na nakikita mo ang mga bagay sa paraang hindi nakikita ng karamihan, mas mabuti kang maging lalaking nakakakita. Ang lalaking napapansin ang pagbabago sa kanyang tono, ang kwentong hindi niya tinatapos, ang kalungkutan sa likod ng ngiti. Hindi mo kailangang ituro ito palagi. Ngunit ang iyong katahimikan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Ang iyong presensya ay nagsasabi, hindi ako narito para ayusin o habulin. Narito ako para maging saksi. At sa isang mundong mabilis ang kilos, ang lalaking nagpapabagal ay nagiging hindi malilimutan. Hayaan mo akong iwan ka ng isang paalala. Hindi mo kinikita ang kanyang puso sa pamamagitan ng paggawa ng higit pa. Kinikita mo ito sa pamamagitan ng mas maraming pagpansin dahil ang presensya ay kapangyarihan. Ang kamalayan ay attraction at ang tunay na pagkakita sa kanya ay simula ng lahat. Pangalawa, ginagawa mong komportable ang mga tao sa pamamagitan lamang ng iyong presensya. Pag-usapan natin ang isa sa mga pinakahindi pinapansin na anyo ng atraksyon. Hindi ang uri na tumatama tulad ng kidlat, kundi ang uri na tahimik na natutunaw ang pagtutol, komportable. Ginagawa mong komportable ang mga tao sa pamamagitan lamang ng iyong presensya. Iyon ay hindi lamang isang papuri. Ito ay isang salamin ng iyong panloob na grabidad. Nangangahulugan ito na ang iyong enerhiya ay gumagawa ng isang bagay na bihira sa isang mundong puno ng pagpapanggap at pagkukunwari. Ito ay nagdudulot ng kaginhawaan. Walang pilit ng ngiti, walang maliliit na usapan, puro presensya lamang. Iyon ay makapangyarihan. At para sa mga babae, ang kaginhawaan na iyon ay hindi nakakabagot. Ito ay magnetiko. Karamihan sa mga lalaki ay nagkakamali sa pag-aakalang ang drama ay katumbas ng pagnanasa, iniisip na kailangan nilang pukawin o humanga sa lahat ng oras. Ngunit ang totoo, ang mga babae ay hindi nahuhulog sa tensyon, sila ay nahuhulog sa tiwala. Kapag ikaw ang tipo ng lalaki na nagdadala ng katahimikan sa silid, na hindi kailangang mangibabaw sa espasyo para mapansin, na nakikinig ng hindi nagmamadali sa pagsagot, ikaw ay nagiging isang ligtas na lugar. At ang kaligtasan ay sexy sa mga paraang hindi kailanman may kukopya ng mababaw na alindog. Narito ang hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Ang pagpapakomportable sa kanya ay hindi tungkol sa pagsang-ayon sa lahat ng sinasabi niya o sa pagiging palaging magiliw. Ito ay tungkol sa pagiging matatag sa kung sino ka na hindi na kailangang magpanggap siya sa paligid mo. Maaari siyang huminga, maaari niyang iwanan ang pagkukunwari. At kapag ang isang babae ay makakahinga sa paligid mo, ang kanyang bantay ay bumaba. At doon nagsisimula ang koneksyon. Dahil ang kaginhawaan ay hindi nangangahulugang pagiging pasibo. Ito ay nangangahulugang pagiging matatag. Nangangahulugan ito na ang iyong presensya ay nagsasabi ng hindi kinakailangang magpaliwanag. Komportable ka rito. Hindi ka hinuhusgahan. Hindi mo kailangang humanga sa akin. Nakatuon na ako sa iyo. Ang antas ng emosyonal na katalinuhan na iyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang papuri. Pag-isipan ito, kapag naalala ng isang babae at sinabi, mayroong isang bagay sa kanya. Hindi ko alam kung ano iyon, pero pakiramdam ko lang ay maayos ako sa paligid niya. Yun ang alam mong narating mo na ang bihirang lugar na hindi naaabot ng karamihan sa mga lalaki. Hindi mo kailangang pag-usapan kung gaano ka kumpiyansa. Hindi mo kailangang ipamalas ang iyong karera, kotse o katawan. Ang iyong enerhiya ang nagsasalita. At ang kaginhawaan na iyon ang humahantong sa tiwala, kahinaan at intimasya.
Hindi ang peking uri, hindi ang manipuladong uri, kundi ang tunay na antas ng kaluluwa. Dahil maging tapat tayo, gaano kadalas nararamdaman ng mga tao na tunay na nakikita at tinatanggap kung sino sila nang hindi kailangang lumaban para rito. Narito ang tunay na sikreto. Hindi mo maaaring pekehin ito. Hindi mo maaaring pekehin ang katahimikan. Hindi mo maaaring magpanggap na may presensya. Alinman ay ginagawa mo ang panloob na trabaho upang maging ang matatag na apoy sa isang magulong mundo o patuloy kang humahabol sa mga babaeng tumutugon lamang sa iyong ibabaw ngunit hindi kailanman mananatili para sa iyong kaluluwa. Kaya kung may nagsabi sa iyo na ginagawa mong komportable ang mga tao sa pamamagitan lamang ng iyong presensya, nangangahulugan iyon na ang iyong katahimikan ay nagsasalita. Nangangahulugan iyon na hindi mo sinusubukang mangibabaw sa silid. Ikaw ay naroon lamang. At ang pagiging iyon, ito ay bihira. Ito ay panlalaki. Ito ay hindi malilimutan. Hindi ikaw ang ingay. Ikaw ang espasyo sa pagitan ng ingay. At sa isang mundong puno ng mga lalaking sumisigaw para mapansin, maging ang isa na naaalala niya dahil hindi mo kailangang gawin iyon. Pangatlo, mas makapangyarihan ka kaysa sa iyong napagtatanto. Karamihan sa mga lalaki ay naglalakad na iniisip na sila ay karaniwan lamang na sinusubukang makaraos sa araw, nagbabayad ng mga bayarin, pumapasok sa trabaho, sumasagot sa mga text, ginagawa ang dapat nilang gawin. Ngunit narito ang hindi mo nakikita at kung minsan ay nakikita niya bago mo pa man ito makita. Kapag sinabi sa iyo ng isang babae na mas makapangyarihan ka kaysa sa iyong napagtatanto, hindi niya pinag-uusapan ang iyong sahod, ang iyong kotse o ang paraan ng iyong pagbubuhat sa gym. Siya ay nagtuturo sa tahimik na potensyal na dala mo. Ang uri ng presensya na kayang baguhin ang isang silid nang hindi gumagawa ng tunog. Maging totoo tayo, ang kapangyarihan ay hindi tungkol sa dominasyon. Hindi ito tungkol sa pagiging maingay, agresibo o kontrolado. Ito ay tungkol sa katiyakan. Ito ay tungkol sa kalinawan. Ito ay tungkol sa isang lalaki na alam kung sino siya kahit na hindi pa ito nauunawaan ng mundo. At kapag tiningnan ka niya at sinabi ang linyang iyon, mas makapangyarihan ka kaysa sa iyong napagtatanto. Ang ginagawa niya talaga ay iniabot sa iyo ang salamin na iniiwasan mo. Dahil narito ang sikreto. Ang mga babae ay natural na intuitive. Napapansin nila ang enerhiya, postura, mga banayad na tono sa iyong boses. Napapansin nila kapag ang iyong mga salita at ang iyong espiritu ay hindi magkatugma. At kapag naglalakad ka sa buhay na kalahating gising, nararamdaman nila ito. Ngunit kapag nagsimula kang humakbang sa iyong sarili, kapag tumigil ka sa pagdududa, tumigil sa paghintay ng pahintulot, tumigil sa paghingi ng tawad para sa iyong mga pamantayan, doon nangyayari ang pagbabago. Doon nagsisimula ang pagkakaiba ng papuri. Doon siya nagsisimulang tumingin sa iyo na parang ikaw ang bundok na hindi niya alam na kailangan niyang akyatin. At narito ang twist. Gusto niya ang bundok na iyon. Gusto niya ng lalaki na hindi nadudurog sa bawat abala, na hindi naghihintay ng pagpapatunay para sa bawat desisyon, na hindi kailangang itaguyod siya dahil siya ay nakaugat na sa kung sino siya. Kaya kapag nakita niya ang isang sulyap ng lakas na iyon sa iyo, kahit hindi mo pa ito nakikita at sinabi niya, mas makapangyarihan ka kaysa sa iyong napagtatanto, ito ay hindi lamang pagsuyo, ito ay isang hamon, isang paanyaya na umangat. Kita mo, ang mga babae ay nahuhulog sa potensyal, ngunit nananatili sila para sa presensya. Sila ay naaakit sa lalaking dala ang kanyang kapangyarihan ng tahimik, na hindi nagpapakita, na hindi nagmamalaki, ngunit nag-uutos ng respeto nang hindi ito hinintay. Kung naririnig mo ang ganitong uri ng papuri, huwag itong balewalain. Pag-isipan ito. Tanungin ang iyong sarili kung bakit ito tumama. Ano ang itinago mo? Anong bahagi ng iyong buhay ang hinintay mo dahil sinabi sa iyo ng mundo na maging mapagkumbaba, maliit o tahimik? Ang totoo, maaaring nakikita niya ang higit pa sa iyo kaysa sa hinintay mo sa iyong sarili.
Ngunit narito ang babala. Kung balewalain mo ang papuri na iyon, kung babalik ka sa bitag ng paglalaro ng maliit, ng paghahabol ng pag-apruba, ng pagpapanggap na magiliw sa halip na maging tunay, mawawala sa iyo ang mismong bagay na nagpagiging kuryoso sa kanya sa iyo sa simula. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging mulat. Mulat sa iyong halaga. Mulat sa iyong direksyon. Mulat na ang kapangyarihan, ang tunay na kapangyarihan ay nagsisimula mula sa loob. Kaya kunin ang sandaling ito para tandaan na hindi ka lamang isang lalaki na sinusubukang makaraos sa linggo. Ikaw ay isang puwersa na gusto niyang maniwala. Ngunit maaari lamang siyang maniwala sa iyo kung maniniwala ka muna sa iyong sarili. At kung may babaeng tumingin sa iyo na may apoy sa kanyang mga mata at sinabi, hindi mo alam kung gaano ka kapangyarihan. Huwag itong baliwalain dahil hindi siya nanghuhula. May nakikita siyang tunay. Ngayon kunin ang kapangyarihang yon. Gamitin ito. Pang-apat, mayroong isang bagay sa iyo na ginagawang maganda ang katahimikan. Karamihan sa mga tao ay tumatakbo mula sa katahimikan. Pinupunan nila ang bawat puwang sa pag-uusap ng ingay, mga salita, mga biro, mga kinakabahang tawa dahil natatakot sila kung ano ang maaaring ipakita ng katahimikan. Ngunit pagdating sa iyo ang katahimikan ay hindi nakakabagabag. Hindi ito parang puwang na kailangang ayusin. Ito ay naroon lamang. Ito ay humihinga. Ito ay nagpapakalma. Ito ay nag-uugnay. Kapag sinabi sa iyo ng isang babae na mayroong isang bagay sa iyo na ginagawang maganda ang katahimikan, iyon ang isa sa pinakamataas na papuri na matatanggap mo. Ang sinasabi niya talaga ay, nararamdaman ko ang kaligtasan sa paligid mo. Nararamdaman ko na nakikita ako, hindi lamang naririnig. Hindi ko kailangang magpanggap o humanga. Pwede akong maging ako. Ang ganitong uri ng presensya ay bihira at makapangyarihan. Kita mo, ang pagiging lalaki na kayang humawak ng katahimikan ay hindi tungkol sa pagiging misteryoso o malayo. Ito ay tungkol sa emosyonal na pagkakaugat. Ito ay tungkol sa walang kailangang patunayan, walang kailangang ibenta, at walang takot sa discomfort. Nangangahulugan ito na hindi mo kailangang mangibabaw sa espasyo. Ikaw ay nagmamay-ari nito sa pamamagitan ng tahimik na pag-iral mo rito. Narito ang isang bagay na agad napapansin ng mga babae. Ang lalaking nababalisa sa katahimikan ay karaniwang lalaking nababalisa sa kanyang sarili. Siya ay nagpupumiglas upang mapanatili ang atensyon, upang patunayan ang kanyang halaga, upang panatilihin ang vibe na masaya o kawili-wili. Ngunit ang lalaking kayang umupo ng tahimik, tumingin sa kanyang mga mata, at hindi natitinag sa katahimikan, ang lalaking iyon ay nagpapakita ng kontrol. At maging tapat tayo, ang katahimikan sa isang hindi mo pinagkakatiwalaan ay nararamdamang hindi matiis. Ngunit ang katahimikan sa isang tiyak sa kanyang sarili, iyon ay intimasya. Sa mga sandali, sa pagitan ng mga salita kung saan ipinapanganak ang tunay na koneksyon, pag-isipan ito, magkasama kayong nagmamaneho sa gabi. Mahina ang musika, walang nagsasalita. Tumingin siya sa iyo at naroon ka lang, matatag, hindi nag-i-scroll, hindi nag-uusap para punan ng puwang. Huminga siya ng mas malalim kaysa sa buong linggo. Iyon ang sandali na napagtanto niya na ang lalaking ito iba siya. Hindi mo minamadali ang sandali. Hindi ka natatakot sa kanyang mga iniisip. Hinintay mo siyang makarating ng buo. Mayroong isang bagay na panlalaki, malalim na panlalaki, sa lalaking hindi tumatakas mula sa katahimikan dahil ang katahimikan ay sumusubok kung sino ka talaga kapag nawala ang mga distraksyon. At kapag naramdaman ng isang babae na ikaw ay matatag pa rin, ikaw pa rin sa espasyong iyon, siya ay lumalapit, hindi gamit ang mga salita, kundi gamit ang kanyang enerhiya, gamit ang kanyang presensya. At huwag maliitin kung gaano ito kabihira sa isang mundong adik sa ingay. Ikaw ay nagiging ang katahimikan sa kanyang bagyo, ang paghinga na hindi niya alam na kailangan niya. Narito ang katotohanan, naalala ng mga babae kung paano nila naramdaman sa paligid mo higit pa sa mga sinabi mo sa kanila. At kung ang pagiging malapit sa iyo ay ginawang kapayapaan, ang katahimikan sa halip na presyon,
Ikaw ay nag-iwan na ng bakas sa kanya sa paraang kakaunti ang makakagawa. Kaya kung sinabi sa iyo na ang pagiging malapit sa iyo ay ginagawang mainit ligtas, kahit maganda ang katahimikan, tanggapin iyon. Iyon ay hindi maliit, iyon ay bihira. Ito ay salamin ng iyong pagkakaroon ng sarili, ng iyong emosyonal na grabidad, at ng iyong kakayahang lumikha ng espasyo ng hindi kinokontrol. At kung hindi mo pa ito naririnig, huwag itong pilitin. Trabahuhin mo lamang ang pagiging lalaki na hindi kailangang patunayan ang anumang bagay sa bawat segundo. Hayaang magsalita ang iyong katahimikan ng mas malakas kaysa sa pagganap. Hayaang pakikalmahan ng iyong presensya ang kanyang isipan. Mapapansin niya, mararamdaman niya, kahit hindi niya maipaliwanag, at kapag ginawa niya, maaaring lumapit siya isang araw pagkatapos ng mahabang paghinto at sabihin ang isang bagay tulad ng, hindi ko alam kung ano ito, pero sa iyo, kahit ang katahimikan ay nararamdamang maganda. Kapag nangyari iyon, huwag habulin ang sandali. Huwag itong sirain. Ngumiti lamang, manatiling tahimik. Hayaang gawin ng katahimikan ang dapat nitong gawin. Panglima, hindi mo sinusubukang maging iba, ikaw ay iba lamang. Mayroong isang bagay na magnetiko sa lalaking hindi sinusubukang maging kakaiba, ngunit siya pa rin ang namumukod tangi. Hindi siya humahabol ng pag-apruba. Hindi siya nagsusuot ng maskara. Pumasok siya sa isang silid at hindi sinusubukang patunayan ang anumang bagay. At iyon mismo ang dahilan kung bakit siya napapansin ng mga tao. Hindi mo sinusubukang maging iba. Ikaw ay iba lamang. At ang banayad na pagkakaibang yon, nararamdaman ito ng mga babae ng malalim dahil karamihan sa mga lalaki ay nagpapanggap. Nagpapakita upang magustuhan. Inaayos ang kanilang personalidad upang tumugma sa karamihan. Ginagawa ang anumang kailangan para mapansin. Ngunit kapag tunay kang nakaugat sa iyong sarili, tumitigil ka sa paghahabol ng atensyon at nagsisimula kang makaakit nito. Hindi ito pagmamataas. Hindi ito pagiging malayo. Ito ay pagiging tunay. Alam mo kung sino ka. Hindi ka gumaganap ng isang papel. Nabubuhay ka sa iyong katotohanan. At dahil doon, ang iyong enerhiya ay nagdadala ng isang uri ng tahimik na autoridad. Hindi maipaliwanag ng mga tao, ngunit nararamdaman nila ito. Ngayon, narito kung saan ito nagiging makapangyarihan. Ang mga babae ay likas na nakakaramdam ng congruence. Ibig sabihin napapansin nila kapag ang mga salita, enerhiya at aksyon ng isang lalaki ay magkatugma. Kapag walang puwang sa pagitan ng sinasabi niya at kung sino siya, at kapag hindi mo sinusubukang maging iba, ngunit ikaw lamang ang naroon, ikaw ay nagpapakita ng congruence na iyon, hindi ka nagsasalaysay ng mga linya ng iba. Hindi ka humihiram ng kumpiyansa mula sa damit, kotse o social media. Ikaw ay naglalakad bilang ikaw at maniwala ka sa akin, nararamdaman yon ng mga babae. Halimbawa, isipin na nakatayo ka sa matatag na lupa habang ang iba ay nagkakagulo sa buhangin. Hindi mo kailangang sumayaw o magpaliwanag kung bakit mahalaga ang iyong presensya. Ang pagkakaiba ang nagsasalita para sa sarili nito. At narito ang twist. Kapag tumigil ka sa pagsisikap na humanga, doon ka pinaka nakakabilib dahil ito ay nagpapakita sa kanya na hindi ka umaasa sa resulta. Hindi mo inaayos ang iyong pagkakakilanlan para sa atraksyon. Ikaw ay nakaugat sa iyong halaga. Ang ganitong uri ng lalaki siya ay bihira. At hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng bawat sagot. Ito ay tungkol sa pagiging tunay. Ang lalaking nagsasalita kapag may mahalagang sasabihin. Ang lalaking nakikinig ng hindi kailangang makialam. Ang lalaking maaaring magbihis ng simple at makapagpapalingon pa rin, hindi dahil sa damit, kundi dahil sa katahimikan sa likod ng kanyang mga mata. Ang pagiging iba ay hindi isang taktika. Ito ay isang epekto ng pagiging hindi natitinag na ikaw. Kita mo, kapag hindi mo sinusubukang maging kakaiba, hinintay mo ang iyong kakanyahan na magsalita. Nangangahulugan yon na hindi lamang siya naaakit sa iyong mga salita o itsura. Siya ay hinila ng iyong pagkatao at yun ang nag-iwan ng bakas.
Hindi ang makintab na linya ng pagkuha, hindi ang pagganap, kundi ang iyong katahimikan, ang iyong kumpiyansa, ang iyong pag-ayaw na baguhin kung sino ka para manalo ng pansamantalang pag-apruba. At narito ang hindi kailanman sasabihin ng mga babae ng malakas, ngunit nararamdaman nila ito sa kanilang kaibuturan. Ang lalaking hindi sinusubukang maging iba ay karaniwang ang lalaking tapos na sa panloob na trabaho. Hindi niya kailangan ng karamihan upang patunayan siya. Hindi niya kailangang manalo sa kanya. Siya ay dumadating lamang, ganap na naroroon, matatag. At sa enerhiyang iyon, nararamdaman niya ang isang bagay na hindi niya maaring pekehin o pilitin, tiwala. Kaya kung may babaeng tumingin sa iyo at sinabi, mayroong isang bagay lamang sa iyo, yun ang sinisikap niyang pangalanan, ang hindi nakikitang sinulid ng enerhiya na nagpapabukod tangi sa iyo. Hindi mo sinusubukang maging iba, ikaw ay iba lamang. At sa isang mundong puno ng ingay, maskara at pagsunod, ang ganitong uri ng katotohanan ay hindi lamang nakakaakit sa kanya. Ito ay nagpapalaya sa kanya. Pang-anim, mapanganib ka kung sakaling napagtanto mo kung gaano kaganda ang iyong isipan. Maging totoo tayo saglit. Karamihan sa mga lalaki ay tinuruan na baliwalain ang kanilang mga iniisip, itago ang kanilang kuryosidad at pigilan ang kanilang panloob na henyo. Sinasabi sa iyo na tumutok sa paggawa, hindi sa pag-iisip, na maging malakas, hindi malalim. Ngunit narito ang katotohanan na hindi sasabihin sa iyo ng karamihan. Ang iyong isipan kapag ganap na napalaya ay ang iyong pinakamapanganib na sandata. At iyon ay hindi masama. Kita mo, kapag naramdaman ng isang babae na ang iyong isipan ay hindi lamang gumagana kundi buhay, nararamdaman niya ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi dahil sinusubukan mong humanga sa kanya gamit ang trivia o sinasalaysay ang mga panipi na halos hindi mo naiintindihan, kundi dahil may apoy sa likod ng iyong mga mata, isang presensya, isang gutom. At iyon, kaibigan ko, ay bihira. Napakaraming lalaki ang naglalakad sa buhay na hindi napagtatanto ang kapangyarihang dala nila sa itaas. Hindi lamang katalinuhan, hindi lamang lohika kundi malalim na malikhaing, estratehiko, intuitive na kinang. Hindi ito palaging maingay, ngunit ito ay palaging nagmamasid, nagpoproseso, nagtatayo. At kapag nahuli ng isang babae ang isang sulyap nito, ito ay nakakakuryente. Dahil narito ang deal, ang mga babae ay naaakit sa mga isipang humahamon sa kanila, na nagpapalawak sa kanila, na nakikita ang mundo sa pamamagitan ng mas matalas na lente. At kapag nakita niya na ikaw ay nag-iisip ng 2 o 3 layer ng mas malalim kaysa sa karaniwang lalaki nang hindi ipinagmamalaki o ginagawa itong laro, ikaw ay ganap na namumukod tangi. Hindi mo kailangang mangibabaw sa bawat pag-uusap. Hindi mo kailangang magsalita muna o pinakamalakas. Kadalasan ang iyong katahimikan ang nagsasalita ng malakas. Ang paraan ng iyong pagtingin sa mga bagay, ang paraan ng iyong pagsagot ng may katumpakan sa halip na ingay, ang ganitong uri ng presensya ng isipan, iyon ay pamumuno, iyon ay sexual na apela. Hayaang maging malinaw ako, hindi ito tungkol sa pagiging alam lahat. Hindi ito tungkol sa pagiging isang naglalakad na TED Talk. Ito ay tungkol sa pagmamay-ari ng katotohanan na nakikita mo ang mga bagay ng iba at hinintay ang katotohanan yon na hubugin ang paraan ng iyong paggalaw sa mundo. Dahil kapag ginawa mo, ikaw ay nagiging magnetiko, hindi dahil sinusubukan mong maging, kundi dahil hindi mo mapigilan ang pagiging ganon. Pag-isipan ito, ilang lalaki ang kilala mo na nagdududa sa kanilang sariling kinang, na tinutupok ang kanilang sarili dahil natatakot silang maging labis o masyadong matindi? Iyon ay nagtataps ngayon. Kung meron kang isipang nagtatanong, na nagtatayo, na nangangarap ng mas malaki kaysa sa silid na kinatatayuan mo, iyon ay isang regalo. Itigil ang pagpapaliit nito. At sa lalaking nanonood nito na sinabihan na bawasan, panatilihing simple o magkasya lamang, direkta akong nagsasalita sa iyo. Hindi ka sinadya na maging ligtas. Hindi ka sinadya na maging karaniwan.
Ikaw ay sinadya na hubugin ang realidad gamit ang iyong mga salita, yung pananaw, yung mga ideya, ang sandali na napagtanto mo kung gaano kaganda ang iyong isipan, ikaw ay nagiging hindi mapigilan. Yun ang oras na ang mga babae ay hindi lamang nakikita kang kaakit-akit, kundi iginagalang ka rin nila. Gusto nilang sumunod sa iyo dahil ang iyong isipan ay hindi lamang nakaon, ito ay nagniningas. At huwag nating magpanggap na ito ay tungkol lamang sa pakikipag-date. Ito ay mas malaki kaysa doon. Ang lalaking tumatanggap ng kagandahan at kapangyarihan ng kanyang isipan ay nagiging isang puwersa sa bawat aspeto ng buhay, sa negosyo, sa pamumuno, sa pagiging ama, sa pamana. Kaya narito ang hamon. Itigil ang paghintay sa mundo na patunayan ng iyong kinang. Ariin ito. Hayaang magpakita ito sa kung paano ka nagsasalita, kung paano ka nakikinig, kung paano ka lumilikha, kung paano ka pumipili. At kung iyon ay nakakatakot sa mga tao, mabuti, hindi ka itinayo para maging malilimutan. Pangpito, ikaw ay nagpapaalala sa akin ng isang hinintay ko pa. Iyon ay isang linya na nakakagulat, hindi ba? Dahil hindi ito lamang isang papuri. Ito ay isang portal, isang pintuan patungo sa imahinasyon. Kapag sinabi ito ng isang babae sa iyo o naisip ito, nangangahulugan ito na nagdulot ka ng isang bagay na mas malalim kaysa sa atraksyon. Nakapasok ka sa isang misteryo na hindi niya lubos na maipaliwanag at ito ay malakas na humihila sa kanya. Pag-usapan natin kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Kapag ikaw ay nagpapaalala sa isang tao ng isang hinintay pa nila, ang sinasabi nila talaga ay na ikaw ay nagpapakita ng isang pantasya na hindi nila napagtatanto na daladala nila. Sinasalamin mo sa kanila ang isang kwento na sinasabi nila sa kanilang sarili sa loob ng mga taon ng tahimik, ng hindi sinasadya. Marahil ito ang imahe ng isang tagapagtanggol, isang hamon, isang malalim na kaluluwa na naglalakad sa buhay na may gilid. Hindi ka pamilyar, ngunit nararamdaman kang hindi maiiwasan. Yun ay makapangyarihan, at hindi mo kailangang subukang maging lalaking iyon. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na misteryoso o malayo. Ito ay tungkol sa pagiging tunay, matatag, at may sariling direksyon. Napapansin yun ng mga babae. Nararamdaman nila kapag ang isang lalaki ay nabubuhay sa kanyang buhay na parang siya ay nasa isang paglalakbay na may layunin. Hindi para humanga, hindi para habulin ang pagpapatunay, kundi dahil iyon ang kanyang pagkatao. Narito ang kicker. Ikaw ay nagiging lalaking iyon kapag nagsimula kang kumilos para sa iyong sarili, hindi para sa atensyon. Kapag ang iyong mga gawi, mga desisyon, at presensya ay nagmumula sa panloob na kalinawan sa halip na panlabas na pagganap. Kapag may lakas ka ng loob na tumayo mag-isa, manatiling tahimik kapag ang ingay ay mas madali at lumayo sa anumang bagay na nagpapababa sa iyong oras, isipin ang mga lalaking may ganitong uri ng grabidad. Hindi mo alam ang lahat tungkol sa kanila. Iyon ang punto. Hindi sila nag-o-overshare. Mas nakikinig sila kaysa nagsasalita. Sila ay gumagalaw na may layunin, hindi balisa. Ang presensyang iyon lamang ay nagpapaisip sa mga tao, sino ang lalaking ito? Saan siya pupunta? Ano ang kanyang pinagdaanan? Nararamdaman iyon ng mga babae. At ang damdaming iyon ay magnetiko dahil ngayon ay hindi ka na isa lamang sa karamihan. Ikaw ang plot twist, ang hindi inaasahang kabanata. At ito na ay hindi nagmumula sa ilang trick sa pagkuha o lihim na script. Ito ay nagmumula sa pagpapino ng iyong panloob na mundo hanggang ang iyong panlabas na mundo ay hindi maiwasang sumalamin dito. Kaya ano ang mga praktikal na paraan upang ma-unlock ang ganitong uri ng enerhiya? Una, itigil ang pagpapaliwanag sa iyong sarili. Kung tinanong niya kung saan ka naroon, sabihin mo sa kanya, ngunit huwag humingi ng tawad para sa pagkakaroon ng buhay na umiral bago siya pumasok dito. Pangalawa, huwag puna ng katahimikan palagi. Hayang huminga ang mga tahimik na sandali. Kapag hindi ka nagmamadali sa pagpuno ng puwang, ipinapakita nito na hindi ka nababagabag sa iyong sarili. Pangatlo, mamuhunan sa iyong sariling kwento.
Gumugol ng oras sa pagpapalawak ng iyong mga hilig, iyong isipan, iyong misyon. Hindi dahil ito ay nagpapakakit sa iyo, kundi dahil ito ay nagpapabuo sa iyo. Pang-apat, manatiling medyo hindi mahuhulaan. Ang rutina ay nagpapaligtas sa mga tao, ngunit ang hindi mahuhulaan sa tamang dosis ay lumilikha ng tensyon, hindi drama. Tenson, at ang tensyon ay lumilikha ng spark. Ngayon, bago tayo magpatuloy, maglaan ng 1 segundo upang mag-isip. Mayroon bang tumingin sa iyo na may halo ng pagkalito at pagkahumaling na parang alam nila na dapat ay nakilala ka na nila noon, ngunit hindi? Kung hindi pa, huwag mag-alala dahil ang enerhiyang iyon ay hindi isang magic na aksidente. Ito ay binuo. At ang pagbuo ay nagsisimula ngayon. Pangwalo, ikaw ay naglalakad na parang ikaw ang may-ari ng kwentong walang ibang nabasa. Hatiin natin yon dahil ang linyang yon, hindi ito lamang tula, ito ay presensya. Ito ay ang paraan ng iyong pagdadala sa iyong sarili. Hindi sa pagmamataas, hindi sa pagyayabang, kundi sa tahimik na katiyakan. Na parang ang iyong buhay ay may kahulugan. Na parang bawat hakbang ay isang pahina, bawat tingin ay isang pangungusap, at walang makakalaktaw sa iyong kwento. Ang ganitong uri ng lakad ay hindi nagmumula sa pagsasanay ng kumpiyansa. Ito ay nagmumula sa pamumuhay nito. At maniwala ka sa akin, nakikita ito ng mga babae. Higit pa rito nararamdaman nila ito. Dahil kapag ang isang lalaki ay gumagalaw na parang nabubuhay siya sa isang buhay na may kahulugan, na parang siya ay malalim sa isang misyon na hindi lubos na nauunawaan ng iba, siya ay nagiging kaakit-akit. Bakit? Dahil hindi siya sinusubukang makita. Siya ay nakikita na ang kanyang sarili. Maging totoo tayo. Karamihan sa mga tao ay naglalakad sa buhay na tumutugon. Nakayuko ang ulo, mabigat ang mga balikat, umaasa na sabihin sa kanila kung sino sila at kung magkano ang halaga nila. Ngunit pagkatapos ay may isang lumalakad sa silid na walang pangangailangang ipahayag ang kanyang sarili at biglang nagbabago ang lahat. Yun ay ikaw. Yun ay maaaring ikaw. Kapag naglalakad ka na parang ikaw ang may-ari ng isang kwentong walang ibang nabasa, nangangahulugan ito na ikaw ay nakaugat sa mga karanasang humubog sa iyo. Mga aral na bumuwag sa iyo at muling itinayo. Mga paniniwalang kinita mo, hindi hiniram. Ang ganitong uri ng presensya ay nagsasabi sa isang babae, alam ng lalaking ito kung sino siya at hindi siya naghihintay sa akin o sa sino man upang makumpleto ang kanyang kwento. At alam mo kung ano ang ginagawa nito? Lumilikha ito ng isang gravitational pull. Hindi ito alindog. Hindi ito laro. Ito ay lalim. Pumunta tayo ng mas malalim. Ito ay tungkol sa body language, oo. Ngunit ito rin ay tungkol sa enerhiya sa likod nito. Gusto mong baguhin ang iyong paglalakad, pagkatapos ay baguhin ang iyong paniniwala tungkol sa iyong sarili dahil ang iyong lakad, iyong postura, iyong eye contact, lahat yun ay nagmumula sa pagkakakilanlan. Kaya buuin natin yun mula sa loob palabas. Una, bawiin ang iyong kwento. Ariin ang bawat bahagi ng iyong nakaraan, hindi lamang ang mga highlight. Napapansin ng mga babae kapag ang isang lalaki ay nakipag-ayos sa kanyang sakit. Ang kapayapaang iyon ay nagpapakita bilang kumpiyansa. Pangalawa, protektahan ang iyong enerhiya. Huwag ipaliwanag ang iyong halaga. Huwag habulin ang pagpapatunay. Gumalaw sa pagkakahanay sa iyong mga halaga. At hayaang magsalita ang iyong mga aksyon ng mas malakas kaysa sa iyong mga labi. Pangatlo, hayaang gumana ang misteryo sa iyong pabor. Hindi mo kailangang mag-overshare. Hayaang magtanong ang mga tao. Hayaang lumapit sila. Hayaang magtaka siya. Pang-apat, panatilihin ang katahimikan. Huwag magmadali. Huwag habulin. Hindi mo kailangang patunayan ang anumang bagay. Hayaang umayos ang mundo sa iyong bilis. Panglima, manatili sa iyong katawan. Ang kumpiyansa ay hindi nasa iyong ulo. Ito ay nasa iyong paghinga, iyong gulugod, iyong lakad. Kapag naglalakad ka, gawin ito na parang ang iyong kwento ay nagbubukas sa bawat hakbang. Narito ang bahagi na hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Ang mga babae ay hindi naghihintay ng lalaking natuklasan na ang lahat.
Sila ay naakit sa lalaking malinaw na nasa isang landas na may layunin, may poise, may presensya. Sila ay naakit sa damdamin ng pagiging inanyayahan sa isang mundo na umiral bago sila at magpapatuloy kahit wala sila. Iyon ang lalaking nagiging hindi malilimutan, hindi dahil sa kung ano ang ibinibigay niya, kundi dahil sa kung ano ang dala niya. At kung naririnig mo ito na iniisip, hindi iyon ako, itigil kita dyan. Ang enerhiyang iyon, hindi ito eksklusibo. Ito ay nililinang araw-araw. Sa bawat desisyon, bawat hakbang na iyong ginagawa, ay isang pagpili na maglakad sa pagkakahanay sa iyong pinakamataas na sarili o manatiling nakulong sa salaysay ng iba. Kaya narito ang gusto kong gawin mo ngayon. Huminto at tanungin ang iyong sarili, anong kwento ang hinintay ko? Kaninong mga salita ang dala ko? Pagkatapos ay mag-iwan ng komento sa ibaba na nagpapaalala sa mundo kung sino ang sumusulat sa iyong susunod na kabanata. Sabihin lamang ito, naglalakad ako na parang mahalaga ang aking kwento. Dahil kung gagawin mo iyon, kung bubuhayin mo iyon, walang babaeng buhay na hindi mararamdaman iyon sa sandaling pumasok ka sa silid. Pangsyam, ang iyong boses ay nagpapadama sa kanya kahit na wala kang sinasabi. Pag-usapan natin ang kapangyarihan, ang uri na hindi sumisigaw, hindi humihintay, at hindi humahabol. Ang uri na naninirahan sa iyong boses. Hindi lamang ang mga salita na ginagamit mo, kundi kung paano mo ginagamit ang mga ito. Ang tono, ang ritmo, ang katahimikan dito. Dahil kapag nagsalita ka ng may presensya, o kahit na umupo ka sa katahimikan ng may presensya, nararamdaman niya ito. At iyon ay bihira. Karamihan sa mga lalaki ay iniisip na ang komunikasyon ay tungkol sa kung ano ang sinasabi nila. Ngunit ang lalaking nakauunawa ng katahimikan na ang boses ay nagdadala ng katiyakan, hindi desperasyon, ang lalaking iyon ay nagiiwan ng bakas ng hindi sinusubukan. Kapag ang iyong boses ay nakaugat, mabagal, kalmado, sinadya, ito ay hindi lamang naghahatid ng mga salita. Ito ay naghahatid ng kaligtasan. Sinasabi nito, hindi ako narito para humanga. Narito ako dahil nararapat ako. Iyon ang enerhiyang hinintay ng mga babae. Iyon ang nagpapalambot, nagpapabukas, nagpapatiwala sa kanila. At narito ang twist. Hindi ito tungkol sa pagiging maingay. Ito ay tungkol sa resonance. Ang boses na umaalingaw-ngaw ay ipinapanganak mula sa lalaking mas nakikinig kaysa nagsasalita, na humihinga bago tumugon, na sinasadya ang kanyang sinasabi at hindi kailanman nagsasabi ng hindi niya sinasadya. Alam mo ang tipo, maaari siyang pumasok sa isang silid, magsabi ng 3 salita at biglang gusto ng bawat babae na marinig ang pang-4. Dahil ang katahimikan sa pagitan ng mga salitang yun, ito ay nakakakuryente. Iyon ay hindi karisma. Ito ay panloob na pagkakahanay. Kung may babaeng nagsabi, mahal ko ang iyong boses, hindi niya pinag-uusapan ang pitch. Siya ay nagsasalita tungkol sa presensya. Siya ay nagsasalita tungkol sa paraan ng iyong pagpapadama sa kanya gamit lamang ang iyong tono, iyong katatagan, iyong intensyon. Narito kung paano buuin ang ganitong uri ng boses. Una, magpabagal. Ang bilis ay pagkabalisa na nagkukunwari. Ang lalaking hindi nagmamadali ay lalaking hindi natatakot na kumuha ng espasyo. Pangalawa, ibaba ang iyong tono, hindi artipisyal kundi natural. Magsalita mula sa iyong dibdib, hindi mula sa iyong lalamunan. Ang kumpiyansa ay nararamdaman sa lalim, hindi sa lakas. Pangatlo, huminto. Hayaang huminga ang iyong mga salita. Ang katahimikan ay hindi nakakabagabag. Ito ay makapangyarihan kapag inari mo ito. Pang-4, magsalita ng mas kaunti, magsadya ng higit pa. Huwag punan ng espasyo ng mga walang kabuluhang salita. Kapag nagsalita ka, gawin itong mahalaga. Hindi naaalala ng mga babae ang lahat ng sinasabi mo. Naalala nila kung paano mo sila pinadama. Pang-5, magbasa, mag-isip, magmuni-muni. Ang matalas na isipan ay bumubuo ng matalas na boses. Ang iyong mga iniisip ay humuhubog sa iyong mga salita. Ang iyong mga salita ay humuhubog sa iyong epekto. Ang katotohanan ay maaaring sabihin ng isang babae ang lahat tungkol sa isang lalaki sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita. Kung siya ay nakaugat,
Kung siya ay reaktibo, kung siya ay nagtatago, ang iyong boses ay naglalantad ng iyong frame. Kaya sa susunod na makipag-usap ka sa kanya o sa sino man, tanungin ang iyong sarili, nagsasalita ba ako mula sa lakas o mula sa paghahabol ng pagpapatunay? May malaking pagkakaiba. Kung minsan, hindi mo na kailangang magsalita. Ang iyong katahimikan ay maaaring sabihin ang lahat. Kung ikaw ay naroroon, kalmado, hindi nababagabag, yun lamang ay mas malakas kaysa sa 1,000 balisang pangungusap. Naririnig niya ang katatagan. Nararamdaman niya ang kumpiyansa at kahit hindi niya ito inaamin, ito ay humihila sa kanya. Kaya kung naririnig mo ito at nagtataka kung bakit ang ilang lalaki ay gumagawa ng impresyon nang hindi nagsasabi ng marami, ito iyon. Ito ang boses, ang vibe, ang nakaugat na enerhiya na hindi nangangailangan ng pag-aproba para magsalita o katahimikan para umatras. Meron ka na ng boses. Kailangan mo lamang linisin ang ingay na tumatakip dito. Itigil ang pagpapaliwanag. Itigil ang pagkumbinsi. Simulan ang pagsasalita ng may bigat o huwag magsalita sa lahat. Kaya ngayon alam mo na ang tunay na nakakaakit sa isang babae ay hindi mababaw na alindog. Hindi ito magarbong mga linya o makintab na kilos. Ito ay presensya, polarity, intention. Isang lalaki na nabubuhay sa kanyang pinaniniwalaan. Isang lalaki na nagsasalita ng mas kaunti ngunit mas sinasadya. Na pumasok sa isang silid hindi para mapili kundi para pumili. At kung may isang bagay na nag-click para sa iyo sa mga salitang ito, huwag hayaang ito ay isang lumilipas na isip lamang. Ariin ito. Isabuhay ito. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa pag-alam. Ito ay nagmumula sa pagiging